Thank you so much. We're about to begin, guys. So magandang gabi po sa inyo lahat. We're happy that we are back, by the way. This is the last time we're going to meet on the session for agriculture. Excited kami kasi kahapon napanood namin session do sa Amway kahapon. So excited kami to be able to hear yung part 2. Si Bong naman ngayon. Kaya kami excited. Without much further ado, gusto namin introduce yung aming barkada na lagi namin kasama pag pinag-uusapan yung pagsasaka. So, ladies and gentlemen, without much further ado, introduce ko ating barkada, si Bong Camarillo. Bong, take it away, please. Yeah, thank you, Sir Titos. You have so much energy tonight, huh? I feel it. Okay, so thank you very much, ano? So right now, we are five in the room. So let me share my screen. Wait. Ayan, let me know kung nakita niyo na po yung screen. Okay, thank you, Sir Titos. Good evening, everybody. This is our last topic for the year 2025. And hopefully we can have plan for 2026 for another annual season ba, one year season ulit tayo next year, okay. So for now we choose to conduct or discuss about rice and corn production kasi napapanahon, we're starting again the season, itong second crop natin, so usually rice ang tinatawag rice and corn. But some part they usually also plant, parang panahon din ngayon ng towards dry season tayo eh. Mga pakwan, sibuyas, something like that. Pero more on rice and corn ulit tayo. Okay? So we'll talk about rice and corn production. So ano nga ba ang what they call this status ng rice farming in the Philippines? So, kung titignan ho natin, rice as a crop, ito po yung pinaka-importante, na human food crop, hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi entire world, directly feeding more people than any crop. So, ito po yung staple food ho natin, So, rice in the Philippines, so right now we are 8th largest rice producer in the world with 5.4 million hectare of arable land. Yan po yung ano natin ngayon. But I think parang sa mga nangyayari ngayon, parang some country also is overtake na naman tayo. Okay? And then ano ba yung mga constraints, or balakid sa rice cultivation natin? Bakit hindi ho tayo makapag what do you call this, makapag self-sufficient? Kung tinitingnan nga natin, punta ka ng Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat halos makita mo may mga rice field, di ba? Maliban na lang kung nasa urban areas ka, no? Pero pagka nasa rural area ka, halos mapapansin mo, makikita mo, there are a lot of rice field, ano? But sometimes, tayo nga iniisip natin, bakit kaya hindi tayo sufficient sa rice? Kung titingnan ho natin, napakaluwang naman. And then, kung technology-wise ang pag-uusapan, napakarami ho nating technology sa Pilipinas. But sometimes, meron kasi tayong dapat i-consider din, na kumbaga, we need also to look into kung ano ba yung pwede nating gawin para malabanan or not merely malabanan, ito yung kumbaga alternative solution, no? So ano-ano ba yung mga to, no? So climate change yan, so nandyan na yan eh, it's given climate change. So ano po yung dapat ho natin gawin? Okay, so we need to think of ano ba yung mga other remedies or other solution to combat itong nangyayari ho sa atin, climate change. Okay, population growth.
yan, lumalaki yung ating populasyon. But ang nangyayari ngayon, lumiliit naman yung mga taniman natin. And then, ang nagiging problema pa dyan, kumbaga yung production natin, kasi dito sa Pilipinas, ang average yield lang per hectare is ranging from 4 to 5 tons, yun lang. 'Di ba sinasabi nila we can reach up to 6 hanggang 8 tons, yung iba nga 10 tons ang sinasabi nila if you use hybrid seeds, but sometimes ang nangyayari kasi maganda nga yung ano mo, yung seeds mo, pero technology wise, especially in fertilization, nagkakaroon tayo ng problema doon. So yun po yung isang pag-usapan din natin mamaya. Okay? And then shrinking land area, ito may lumulubog, nawawala, kumbaga nasa submerge sa tubig, di ba? High input costs, isali na ho din ho natin yan. For drainage, yan, kakibat yan dun sa mga lubog na areas, kumbaga parang konting ulan lang dahil hindi makalabas yung tubig, nalulubog, di ba? Insufficient irrigation system, ito naman, in times of yung tinatawag natin mga summertime or yung mga parang mga tinatawag nating mga El Nino phenomenon, 'di ba? Yung mga drought time sa ano. So wala ho tayong sufficienteng irrigation, But for now, as I observe, I don't know kung na-observe niyo rin, meron tayong mga solar powered na mga irrigation ngayon na kumbaga parang ito ay project din ng NIA, National Irrigation Administration. And I think marami na ho nito. And sana makapag-put up pa yung gobyerno ho natin ng maraming ganito para doon po sa mga rain-fed areas, Para naman hindi ho, kasi pagka kasi rain-fed ka, at wala kang source ng tubig, pag nandyan ng drought, wala. Pinapanood mo na lang yung tanim mo. Which is sayang, You invested so much. Meron ang nangyayari, pagdating na nandyan na yung drought, wala tayong magawa. Okay? And then, ang isang medyo pangit na nangyayari pa sa atin, yung conversion of agricultural land to commercial, residential, and industrial use. Although, hindi ho natin maiwasan yan, but sometimes sayang kasi yung mga kumbaga fertile or magagandang taniman pa ng palay which is tinatabunan. Ang mainam sana na gawin dito is yung talagang idle na hindi talaga nagiging productive. Sana yun yung unahin nila. Okay? Yun po yung mainam sana. Now, with regards to rice cultivation constraint, so wag naman nating masyadong kumbaga pahirapan yung sarili natin kasi meron naman tayong mga opportunities in rice production, kailangan lang natin mag-research. Now, ano ba yung mga opportunities na nandyan, So adapt to new technologies and yield increase. So ano po 'yun, So we have a lot of technologies right now. Yung mga binabanggit ko kanina, we have mga high yielding varieties, mga hybrid seeds, And then tayo as in Amway, we are introducing yung pong balance fertilization, which is ito po yung nagtitrigger para po tumaas yung ani ng mga farmers po natin. Okay? Then combine better seed quality with good management. Yan. So magandang practice po yan. Okay? Siguro sa mga ibang areas, hindi pa masyadong kumbaga parang na kumbaga parang pumapasok sa sistema nila. Pero tayo, tulungan ho natin sila na unti-unti ho natin ipasok ang mga ganitong sistema. Then use post-harvest technologies. Ito yung isang medyo very damaging sometimes sa part ng farmer. Yung bang napakaganda nung ani mo, pero pagdating nung post-harvest, ito ba yung ibibilad mo na siya, ipoprocess mo na para maging bigas, pero hindi mo siya mabilad-bilad, sometimes tumutubo, nasisira yung quality. 'Di ba? Yun po yung isang ano rin ho natin. Kaya malaking ano rin yun. Malaking factor din po yan, yung false harvest technologies natin. Then improve crop management. I think unti-unti na ho nating ano yan, na ituturo sa mga farmers,
better irrigation facilities. Ito, yung ibang mga farmers na may kakayahan, they are putting their own yung mga deep well, mga ganyan, ano. And sometimes, yung may mga kakayahan talaga, nagpuput up na rin sila nung sarili nilang solar power na mga irrigation, which is good, ano. And then use high-yielding varieties. Ito, given na to, marami yan. Okay, piliin lang ho natin kung ano yung akma dun sa locality ho natin. Okay? And then, in terms of rice production, ano, napakasimple lang naman kung kumbaga as well yung pinag-aaralan mo talaga. Ano, pero sa mga newbies ano sa mga bago ho in terms of rice production, ito I think magkakaroon ho kayo ng idea rito. Okay? So ano ba yung mga ginagawa ho natin diyan? So sa rice cultivation, so number one, you need to select yung rice varieties na adaptable or akma dun sa locality nyo. Okay? Use healthy seeds of a local adapted variety to get a good crop that's high yield potential and good market price. And and right now, ang pagkakalam ko halos lumalabas na mga mga variety ngayon is in terms of sa quality ng rice okay na siya eh. Okay? Parang ang nagkakatalo na lang diyan yung gaano ba kadami or yung tonnage kung ilang ilang tons ang pwedeng ma-produce per hectare. But well of course, kasali ho dyan yung mga ibang technology na binabanggit ho natin, especially fertilization. Kasi right now, kung i-observe mo po yung mga lupa ho natin, you are planting rice without applying any kind of fertilizer, ang nangyayari dyan nagiging failure yung ating mga taniman. So, ganun na ho kalala yung sitwasyon ng lupa ho natin. So, aside as considering yung tinatawag ho nating balanced fertilization, we need also to consider kung ano ba yung estado ng lupa ho natin ngayon. Ito ba ay fertile? Ito ba ay unfertile na or ito ba ay acidic na or alkali, something like that, no? So, first and foremost, we need to check yung status ng lupa ho natin. Okay? Now, second, ensuring seed quality. Ano? So, seeds is the foundation of any rice crop. It must be grown, harvested, and processed correctly for best yield and quality result. Ito po yung isang ina-advise ko rin sa mga planters so natin. Although sinasabi nila maganda yung 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 binhi, ano? Sabihin na natin high yielding. Pero ang problema niyan, pag matagal ng stock yan, nagiging fourth germ ho yan. Ibig sabihin, for germination. So, kumbaga parang sa pagtatanim mo pa lang, hindi na siya tumubo, talo ka na doon. Kaya dapat i-consider din ho natin yon yung germination rate ng ating mga itinatanim. And then, kung titingnan ho natin doon po sa pagpupudla, ano? So, meron ho tayong consideration diyan para mas madaling bunutin kasi sometimes there are mga laborer ho natin nagrereklamo mahirap daw bunutin yung mga punla ho natin. And yung iba nga pinapa-edad, ano? Yung parang pinapa-matured na maigi, which is hindi po mainam in terms of kumbaga kukunin ho natin yung maximum days of tillering nung palay ho natin. The more kasi na mas matanda yung ano, yung palay ho natin, mas shorten yung days na ano siya, nagpo-produce siya ng tillers. Kaya habang mas bata, yung seedlings ho natin mas mainam. So ano ba yung mga procedure na pwede ho natin gamitin? Okay, so we have product na UPSA 80. It can help ano doon po sa land preparation ho natin. Well, of course, doon po sa punlaan ho natin na kumbaga nagiging loosen yung lupa. Kaya pag bunot ng mga punla, madali. Ano? It's easy for us to full yung mga seedlings na yan. And mainam ho niyan at the age of 18 to 20 days, yun po yung pinaka-ideal to transplant yung certain rice cultivation ho natin. Okay? Then aside from that, ano, kailangan din ho nating i-boost ano, yung ating mga seeds ano by applying NutriPlant SL. Kasi yung SL ho natin is a seed treatment ano na it composed of 8 na secondary and micronutrient. So ito yung nakakatulong
para nang sa gano'n is mas maging mabulas, mas maging maganda. 'Di ba ang tina-target ho natin at 18 to 20 days ano, yung palay ho natin dapat ma-transplant na ho natin. So ibig sabihin, it is a good start, parang start up para mas mabulas yung binhi ho natin para pagdating nung 18 to 20 days is malalaki na siya. Unlike yung traditional na ginagawa ng farmers, pag-abot kasi ng mga 18 medyo maliit pa siya, eh. So parang kumbaga parang si farmer, parang nag-extend pa siya ng mga 5 or 10 days para mas mainam siya i-transplant. Which is parang on the side nung parang technicality pinag-usapan ho natin, the 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 shorter na i-ano ho natin, i-transplant ho natin, mas malaki yung chance na makapag-produce siya ng maraming tillers. Pero the longer na naka-stay doon sa punlaan mo, yung mas matured siya, the shorter naman yung days na maglalabas siya nung tillers. Tillers, ito yung mga anak-anak niya, di ba? Ang ginagawa yan, magpupunla sila isa, dalawang seedlings, di ba? Pagka lumalaki, dumadami. Okay? Ito yung tinatawag nating tillers. And of course, dun sa preparation nung ano natin, a well-prepared land control with recycled plant nutrient provide soft soil mass for transplanting. Ito po yung mainam, ano, dun sa pagtatransplant. And of course, dun po sa magandang labeling ng lupa ho natin, pag sabog tanim naman ang ginagamit mo. Okay? And isa po diyan nakakatulong yung ating APSA 80 as soil conditioner. Okay? So paano po ang timpla niyan? We use APSA 80 as soil conditioner, 80 ml per 16 liters of water. Then spray lang ho natin diretso dun sa punlahan or sasabugan na ho natin or sa tataniman na ho natin. Okay? Napakainam nung effect nitong APSA 80 sa lupa ho natin. Okay? And then in terms of planting naman, dalawang mode of planting yan eh. Either yung tinatawag nating transplanting, ito yung maglilipat tanim ka, or yung tinatawag nating direct seeding or yung tinatawag nating sabog tanim. Okay? So, kahit na ano pong mode nung pagtatanim mo, sabog tanim man yan, lipat tanim man yan, mainam na level, maganda yung pagka-level ng lupa mo, and then na-treat mo siya ng APSA 80 para mas maging maganda yung development ng ugat nung mga palay ho natin. Okay? And then, right after that, pagka ho nakalipat tanim ka na, at 15 days old, pag transplanting ka ha, 15 days old, yan na po yung best timing to apply our NutriPlant. And we mix together AG at zinc, yan po yung first application natin. So, yung iba, pagka gumagamit, ang tanong, paano po kung sabog tanim ang mode of planting namin? Kailan kami mag-spray ng AG at saka zinc? Now, pag sabog tanim ka, the best time to apply AG and zinc is at 25 to 30 days. So, ang counting mo dyan, the day na nagsabog ka na, that will be your day 1. Kasi nga, yung isinasabog kasi ni farmer, ano na yan pre-germinated na yan. Kumbaga parang, di ba, binabad, in-incubate. During that period, ina-activate mo na yung germination nung palay mo. So para pagka sinabog mo siya, meron na siyang maliliit, parang white portion dun sa pinakadulo ni palay. So, ibig sabihin, that is viable na seeds, Kasi nga, lumalabas na yung kanyang baby embryo. Ayan. So, right after na makapag-spray ka nung AG at saka zinc ho natin, ang susunod na ginagawa ng farmers ho natin is to maintain, yung pong tubig, yung water management. Kasi sometimes, pagka na nawawala ng tubig yan, ang observation mostly ng farmers, yung pong mga buto, lunda mo, pagka kasi na-expose yan, kumbaga na na nalabas, nasa ibabaw, nakapatong lang sa lupa. Pag meron pong heat,
na tumama doon, yung sinag ng araw, tapos moist kung saan yung pinaka-base niya, tutubo at tutubo yan. Kaya ang ginagawa ng iba, parang they maintain yung certain level ng tubig para ho hindi mag-germinate itong mga buto ng damo. So isang isang way din 'yon para ma-minimize ho natin yung population no herbicide or nung damo ho natin. But in a certain period, pagka ho talaga hindi ho natin maiwasan at may mga maliliit ng damo, so we are obliged to spray herbicide. Kasi pag hindi ho natin ginawa yon, baka naman ika-cannibalize ni damo yung palay ho natin. Okay? Kaya dapat nating i-control at early age yung pong mga damo. Okay? And then next is yung pong tinatawag nating soil fertilizer or yung tinatawag nating granulated fertilizer. No? So totally hindi naman ho natin tinatanggal lahat yan. Eh. Ang ginagawa lang ho natin is we minimize yung pong paggamit ng mga synthetic fertilizer ho natin kasi nga ang sistema na ginagawa ho natin on how to introduce our liquid fertilizer kasi kung ma-observe mo yung mga liquid fertilizer natin they are mas common sila sa mga micronutrient. So ang nangyayari ang isang explanation ho natin mostly sa mga farmer is we are just converting nutrient. 'Di ba they are more on macronutrient. Ito yung urea, triple 14, 1620, and those fertilizer, ang mga laman ho niyan is macronutrient. So ang ginagawa ho natin, uh, we minimize, kumbaga nagre-reduce tayo ng macronutrient, ano? So yung mga nire-reduce natin na macronutrient, may certain amount niyan eh. Kumbaga parang bayad mo or pagbili mo, ano? So yung tinanggal mo, ito ngayon yung ibili mo ng mga NutriPlant product natin. Parang ang scheme nun is you're just converting, yung so much macronutrient mo, yung iba, i-convert mo into micronutrient by using our NutriPlant. So yung iba kasi pag sinabi natin, oh gumamit ka nitong NutriPlant, ang kaagad sa isip nila is dagdag gastos. Which is kung titignan ho natin, if we use that scheme, na parang yung sobra-sobrang macro natin by use of triple 14 urea, kung ilang sako yan, bawasan lang ho natin yan. And then yung binawas ho natin, yun yung ibili ho natin nung NutriPlant product. So meaning, walang dagdag gastos or either kung may dagdag gastos man, minimal lang in the first place. Kasi ang ginagawa ho natin sa susunod na pagtatanim yan, tatanggalin mo ulit, magbabago ulit doon sa nutrient mo. So, parang patagal na patagal, habang patagal na patagal, parang mas nakakasave ka pa nga eh, pagka habang sa katagalan. Kasi, ang atin naman, no, we are not developing yung short term eh. Long term ang dinidevelop po natin doon. So habang gumagamit siya nung APSA sa kanyang lupa, na-improve yung kanyang lupa and then yung pong sobra-sobrang macro niya is unti-unti ho natin kino-convert into micronutrient until such time na makuha ho natin yung tamang combination nung macro at saka nung micronutrient natin. Okay? That is our goal. Kasi nga, ano ho natin matrigger yung magandang ani, by way of balanced fertilization. Okay? So aside from that, we have also NutriPlant and PK and K, So ito na po yung pang-last na spray ho natin. Doon po sa mga case na kumbaga may mga analysis ho sila sa lupa na talagang sobrang kulang yung potassium or yung phosphorus nila. So, ito po yung last na application ho natin. It's a combination of NPK and potassium. And ito naman, ginagamit natin ito during budding stage. Ito na yung papalabas na yung bunga ni palay. Ibig sabihin, ito yung parang pabaon ho natin. Para magkaroon sila nung mas mapipintog, mas magandang bunga.
ng palay ho natin. Okay? And then yung sa weed control naman, parang na-mention ko kanina, wag lang ho nating pabayaan na makanibalize ni damo yung ating mga palay. Kasi magsasuffer talaga yung natin, yung palay ho natin doon. Pagka ho, napabayaan ho natin. Okay? And then in terms naman sa control of pest and diseases management, ang isang mainam lang ho dito is kumbaga parang frequent ng yung dalaw or ano mo sa palayan mo. Kasi pagka naka-observe ka na ng kumbaga may mga presence of mga insect or whatsoever na pwedeng sumira, ayan. So, i-address na ho natin yung spraying para nang sa ganun, ng insecticide, insecticide or either fungicide or virologicide para nang sa ganun is ma-preempt or ano ho natin, makorekto ho natin kagad. Kasi pag pinababayaan ho natin yan, especially kung yan po ay virus, pwedeng masira lahat yung mga natin, yung mga pananim natin. Pagka insekto naman, at napabayaan ho natin, napakapangit naman tignan yung palay mo na alas butas-butas yung mga dahon, tapos maraming kinainan. So, it really affect yung growth, and then, madidisturb yung growth niyan, pati yung, kumbaga parang paglabas or pag-develop ng bunga niya, affected din ho yun. Okay? And then harvesting, So sa harvesting naman, there are mga signs naman pagka nakita na ho natin na yung bunga, yung dahon nagta-turn brown na siya, is pwede na siyang anihin or either based on the maturity nung mga palay. Kasi meron naman tayo mga palay na it matures 90 days, yung iba 110 or 120 days. Okay? So pag sumapit na yan, may mga harvester naman ako tayo ngayon. Okay? And then dun sa post-harvest activities naman, ito yung sa drying. Ito yung binabanggit ko kanina na sana ang gobyerno natin makapag-invest din sa mga post-harvest facilities, Kasi ang ginagawa ni farmer right now, binibilad yan sa highway or binibilad yan sa mga pavement, mga solar pavement. Pero sometimes meron kasi yung unpredictable na weather, yung biglang umuulan na lang. So which is instead na ipapadry mo siya, lalo pang nabasa, 'di ba? Pagka kasi ganun, na-dry mo na siya, tapos biglang nabasa, natitrigger yan nag-ano yan tumutubo yan. So which is nasisira yung quality nung bigas. Okay? Kaya medyo critical din ang dating pagka ang pinag-usapan ho natin is post-harvest. Okay? But kung ako mas okay mas madaling ang ibilad ang palay kaysa naman sa mais. Okay, yun po yung advantage din ni palay. Okay? Now, talking of mais naman. So, yun po yung yun po yung mga kumbaga activities na ginagawa ho natin in terms of producing ng rice. Now, pag-usapan naman natin yung corn. So, si corn naman, is one of the most widely distributed of the world's food crop. Ito po ay mostly ginagamit ho natin ito sa livestock feeds, yung paggamit ho ng mga feeds, human food kasi meron din tayo yung mga tinatawag nating mga green corn. Ito baga yung nilalaga, iniihaw, and sometimes I don't know kung nakaka-encounter pa kayo nung ang bigas nila is yung mais. Yan. So, parang yung parang a joke nga nung na may dumalaw na foreigner sa bahay nila. So sorry. Our rice is corn. Yan. Yan daw bigas nila is mais, So, they don't know na mas mabigat ang dating nung I think hindi na ako nakakakita ng gano'n nakaka-encounter. Ito yung mga white corn na binibilad nila then ginigiling then ginagawang bigas. And aside from that, si mais, pwede rin po siya as biofuel. Okay? So, marami rin ang gamit ni mais. Okay? Now, so si mais is one of the most important staple crop in the Philippines.
Philippines ranked second to rice sa utilization of agricultural resources. Okay? So, paano ba ang procedure sa pag-produce ng mais? No? So, number one, choose yung good quality or hybrid seeds. And right now, mangilan-ngilan na lang yung nagtatanim ng OPB. If we say OPB, ito yung mga open pollinated varieties, na kumbaga ito yung mga iniihaw, parang gano'n. Kasi ang labanan ngayon sa corn seed, mga seed company, corn seed company right now, yung tinatawag natin mga GMO, yung mga BT, yan. Mga, pag sinabing GMO, genetically modified organism, meron pa yung tinatawag nating GT, yan, glyphosate tolerant. Glyphosate isa sa active ingredient nung ano yun nung herbicide na pagka inisprayhan mo si mais ng herbicide, hindi mamamatay si mais. Ang mamamatay yung damo. Parang ganun na yung technology ngayon sa mais. Which is, yun na po yung mga tinatanim ko ngayon. And then, isa pa dyan, because of genetic engineering na tinatawag nila, meron silang i-insert na something, yung tinatawag nating BT, Ah, but parang ba bacteria siya eh. Nakalimutan ko lang yung exact word nung B eh. Pero yung T, I think thuringiensis, parang ganun yun. Bacillium thuringiensis, parang something like that. Sounds like that, Pero ito yung ini-inject nila doon na pagka yung mais na yan, pag lumaki na yan, nasa genes na niya eh. Genetic engineering nga eh na pag kumain si corn borer, mamamatay. Okay, something like that. Meron pa yung isa ngayon eh. May isang genes pa silang nilagay. Ito naman yung sa PAW, Fall Armyworm. Ayan, so dalawa na yung kinokontrol niyan. So something like, parang pagka nagtanim ka ng mais, parang ang linis tignan. Ang gaganda ng dahon, free of weeds, kasi nga because of that technology, mga BT, mga ano daw. Okay? Now, moving on. Para mas maging maganda naman yung startup nung MISO natin, ina-advise yun namin to use yung NutriPlant SD. Okay? So, SD is a powder form na kumbaga parang napakadaling gamitin. Ibudbud mo lang sa buto ng mais, i-mix mo lang, kusa siyang kakapit. Kasi meron siyang tinatawag na static ability. And then right after na kumapit yan, pwede ka na magtanim. Ganun lang sa kasimple. Itong isang bote na to, this is 150 grams. This is good enough for pang 1 hectare na binhi. Or sa packaging kasi nung mais ngayon, yung sa hybrid corn, yung isang packaging nila ngayon, that is around 9 or 10 kilos yun eh. Okay? That is good for half hectare. So, you need 2 bags for 1 hectare. So, ang ginagawa ko, yung kalahati nitong SD na to, yun yung nilalagay ko sa isang bag. Then the other half nilalagay ko sa isang bag. Tama-tama na po yun sa isang hektaryang maisan ko. Okay? And then sabi nga rito, keep seeds dry during mixing. So no need to wet the seeds. Kusang kakapit po yan. Yun po yung advantage ni NutriPlant SD. And then doon naman po sa land preparation, same pa rin sa procedure din nung tag nito sa land preparation nung rice. Yun nga lang, dito kasi sa corn is ano siya, kumbaga moist lang siya, no? Unlike dun sa palay na talagang may tubig eh. Okay? Pero ganun lang din ang procedure. Pagka na-prepare mo na si lupa, spray ka rin nung up sa 80. Ganun pa rin ang dilution niyan. 80 ml per 16 liters of water. Okay? Then spray mo po siya 2 to 3 days or sometimes yung iba nga gumagamit 1 to 2 days nga lang eh. Okay? Especially dun sa mga nagmamadali. Which is okay naman. Okay? And then, ang sunod niyan yung pagtatanim. Doon sa pagtatanim, right now, meron din yung manual, meron na rin yung mechanical. Kasi dito sa amin, ang ginagamit na namin, we have yung seeder, seeder, planter, something like that, yung mga term namin. Pero ito yung nakakabit doon sa 4-wheel drive tractor na parang hinihila na lang niya.
Okay? So parang ang kinakausap ko na lang dito yung operator na lang eh. Ang bilis nga eh, yung isang hektarya lang within 1 to 1.5 hour tapos nang matamnan yung isang hektarya mo. Okay? And then right after na magtanim, kasi dun po sa cedar na sinasabi ko, meron na yung ano yun eh, parang dalawa na yung ginagawa nun eh. Meron na yung basal application. Parang dalawa kasi yung ano nun, dalawa yung pinaka-lalagyan niya, mga boxes niya. Parang isa dun sa fertilizer, yung sa granulated fertilizer, then isa sa seeds. Kaya pag hinihila na ni four-wheel drive tractor nun, unang nalalaglag yung abono, sumusunod naman laglag si seeds. Kaya pagka lumaki na si corn seeds, ano, meron na siyang ano doon, may baon-baon na siya doon. Kaya, ang nangyari niyan, pag mag spray na tayo, nung age at saka zinc, we do it at 20 to 25 days after planting. Ito yung may mga 6 hanggang 8 dahon na si mais. Okay? Kasi nga, ang kinokonsume niya, pagka tumubo na siya, ang kinokonsume yung parang basal application. And then, ito na, ilalagay na ho natin yung agent sa kasing at 20 to 25 days. And then, right after that, around 30 to 35 days, ano, another round nung, ano natin, yung granulated fertilizer ho natin. This time, yung ginagamit ko dito is yung nitrogen, urea. Pero, itong mga binabanggit ko sa ngayon, ito na po yung mga binabawasan ho natin. Kumbaga nagtatanggal na ho tayo ng so much, kumbaga granulated fertilizer. Kasi nire-replace na ho natin nung ating Nutri-Plant product. And yung last application mo will be NPK at K, potassium. That will be at 40 to 45 days. Ito yung onset na nung pamumulaklak na ni mais. No? Or either, pagka tall variety, yung ano mo, yung mais mo, at early stage, ilagay mo na. Kasi ang challenge dito ngayon, yung pag-spray, no? Napakahirap mag-spray yung napakataas na nung mga ano to. Usually, pag gabaywang siya or kung gadibdib, ano, so dapat i-apply mo na si NPK at saka K. Kasi manual pa rin tayo eh. Aside kung tayo po ay merong mga drone na gamit na, ano, ito kasi onset of flowering talaga to eh, NPK at saka K eh. So if we have drone, so we can spray at that stage. Pero kung manual pa rin, as long as manageable yung pag-spray, i-spray mo na. Okay? Yun po yung mga advices ko natin sa mga user ng mga product ko natin. Okay? Then water management, ano? So, si mais, kailangan din ho niya ng sufficient na tubig. Kasi pag once na nag-dry up, yung puno nito magsasuffer din, ano? Yung ating mga mais. Okay? Although ang requirement niya is hindi siya kagaya ng requirement ng corn, pero ay ng rice, I should say. Pero si corn kasi, as long as moist yung kanyang lupa, ano, especially doon po sa paglalabas ng kanyang bulaklak, yung sa tassel, tapos paglalabas ng bunga, dapat sufficient yung moisture ng lupa mo para magkaroon ka ng good ear. Pag sinabi natin good ear, ito yung magandang bunga. Okay? Kasi pagka that stage is medyo tinamaan ka ng drought, makita mo na yan. May mga bungi-bungi, yan. Merong hindi kompleto yung mga butil, ganyan, something like that. Okay? Kaya nga ako minsan ang ginagawa ko, if in case na parang nandun yung stage na naglalabas na yung bulaklak ng aking mais at nandyan yung slight drought, so nagpapatubig kami. Parang ganun. Para lang ma-cope up natin yung ano. Kasi pagka na-drought yung mais mo, pag kasi nag-dry up yung bulaklak niyan, hindi na lumalabas yung pollen. Okay? Which is yung pollen na yun, yun po yung babagsak doon sa bunga, yung sa ear, para mag-pollinate, para mabuo yung butil. Okay? Ano po yun? Now, crop care, pest, and disease management. Kung ang gamit namin, or ang gamit ni farmer na nabini, is yung sinasabi kong ang mga
GT or yung mga GMO, no, genetically modified organism na mga ano is yung sakit, yung atake ng peste hindi na siya ganun kaano ka tawag nito. Kumbaga parang concern or problema sa corn production kasi nga may protection na yung ating mga mais. Yan po yung ano to. Ang isang observation ko lang naman na tumatama sa mga mais na sakit is yung stalk rot. If we say stalk rot, ito yung parang makita mo yung pinakapuno niya na parang na ano siya, parang nalulutong parang ganun. Tapos later on, bigla na lang tutumba. Okay? That is caused by fungus. Okay? Mas prone po 'yan pagka ang weather is yung mainit, tapos aambon, uulan, mainit, parang ganun. Parang natitrigger yung ano niyan, yung development ng fungus na 'yan. Okay? Which is ang tinatamaan nila yung stem. Okay? Kaya nga tinatawag na stalk rot. Okay, and then right after that, nagawa mo yung mga activity na yon, nasa maturity stage na tayo, ano? So mag-aani na. So meron din tayong mga hybrid na it matures 90 to 95 days. Then meron din mga 105 to 110 days. Okay? So kailan lang ho nating ipalo yung maturity date na yan. And sometimes naman ano, meron yung iba na parang mas pinapatagal pa nila. They even harvest at 120, 130. Kasi ang purpose nun, para pag nagbilad sila is mas easy sa kanila. Mas maliit na kasi yung moisture content nung ano nung butil nung palay. Kaya mas shorter na yung ano. Kasi pagka bilad ka nung nung mais mo, dapat ma-reach mo yung 14% moisture content. Kasi yun po yung best time na para imbak mo or best na MC, no, moisture content, para imbak mo yung mais or either pag ibenta mo sa trader, no? Yung iba pa nga, yung medyo maanong trader, yung mga ano, gusto pa nga nila hanggang 13, hanggang 12. Kawawa naman si farmer. Masyado nang magaan yung kanilang mga mais. Okay? So, yun po yung ano procedure on how to produce, how to cultivate yung rice at saka corn. So, sana nagkaroon kayo ng idea on how to cultivate, ano? Now, pag-usapan natin ano ba yung mga product na ginagamit ho natin. So, one, kanina binabanggit na natin, we have APSA 80. So si APSA 80, ano ba yan, is all-purpose spray o adjuvant performance maximizer. Ang trabaho nito sa activator, spreader, pwede po siyang i-mix sa herbicide. Ano, pamatay damo, insecticide, fungicide, and foliar fertilizer. Okay? And then, ang APSA 80 nakakatulong din to help improve soil texture and structure ng mga lupa ko natin. That's why, ini-introduce natin siya or kumbaga nire-recommend as soil conditioner. Then aside from that, we have also NutriPlant SD. Ano, ito po yung nilalagay sa buto, especially sa buto ng mais. I-mix mo lang siya. Si SD meron po siyang 9 na different kind of secondary and micronutrient. Okay? Acid treatment. Si SN naman, ito po ay intended sa mga ibinababad na buto, kagaya ni palay. So si SL, seed treatment din po siya. Meron po siyang 8 na different kind ng nutrient, ano, secondary and micronutrient. And then AG, ano, binabanggit natin kanina, si AG, it has 11 na different kind of nutrient, both macro and micro po yan. Okay? So ito lang po yung isang liquid fertilizer na I think pinakamarami ang nutrient na content na nasa loob ng bote. And aside from that, meron din po siyang mataas na antioxidant activity para ma-reduce yung negative effect ng abiotic at saka yung abiotic stress kagaya ng heat, freezing, and drought. Okay? So, yun po yung advantage.
And we have also Nutri-Plant Zinc, ano? Kung meron kayong mga na-encounter ng mga client na they have concern, ano, na yung mga lupa nila is zinc deficient, yan meron ho tayong mga Nutri-Plant Zinc. Ano ba ang nangyayari pagka kasi zinc deficient yung area, ano? Ang nangyayari ho niyan, yung mga halaman ho natin, hindi ho siya gaanong nalaki. Kumbaga nababansot, yan, nagiging stunted. Okay? Yun po yung disadvantage nun pagka zinc deficient yung area ko natin. Now, NPK naman, ito ginagamit natin usually at booting stage. If you say booting stage, ito na yung kumbaga parang start up para makabuo ng bunga. Ano, si palay, si mais. Kumbaga, ito yung parang pabaon na ginagamit po natin. Kaya nga po, kung titignan mo fertilizer grade ng NPK, 4% lang yung nitrogen. 18% yung phosphorus para mas matibay ang puno. 18% yung potassium para mas mapipintog yung bunga ni palay at ni mais. Okay? And last but not the least, kung meron ho tayong mga client na nakaka-encounter din sila ng mababa ang potassium dun sa kanilang lupa, ano? So we have NutriPlant K. Ano ba nagagawa ng potassium? It really help to develop yung mga bunga ni palay at ni mais. Okay? So yun po yun, yung mga product ko natin. Seven Wonders of Agriculture. So to summarize, ano, meron tayong APSA 80, we have SD at saka SL, ito yung seed treatment. And then apat po, yung liquid fertilizer ho natin, we have Dinotroplant AG, and PK, zinc, and potassium. Okay? So now, i-share ko naman po sa inyo yung result nung Harvest Festival or yung demo na ginawa ho natin sa Pangasinan together with Ma'am Juby at saka ni Sir Chad, ano? Well, of course, through the help also our assistant and then also ni Sir I forgot the name nasa ano ko kanina eh. Sir Tito, sino na yan? Pangalan. That Indian man, Indian. Sir, kasama natin Sir Titos. Ma'am Joby, Sir Chad. I forget the name. Sorry ha. Me too. I forgot the name too. Pati rin ba ikaw, sir? Hindi mo maalala kasama natin. Oh, yeah. Nandun sa dulo ng Also, dila ko, hindi ko lang yes, mabanggit. Naalala ko yung ano niya. Okay, eto na. Mamaya makita natin sa picture. Maalala mo yung pangalan, sir. Harvest Festival sa Pangasinan. Ano? Ito yung kinandak namin nila, Ma'am Juby, sa ni Sir Chad. Okay, so sa land preparation, ginamit ko natin yung APSA 80. And then, yung sa pag-prepare ho ng seeds, ayan, gumamit ho tayo ng SL. Kumbaga, complete procedure po ito eh. And documented do lahat. And then, ang ano ho natin, cooperator ho natin dito, si Sir Elio, ano? Eleuterio, Austria. Okay? yeah. So, ito po yung SL ho natin, ano, June 14, 2024. And then, ito po yung sa transplanting natin, that was June 22 and 27. Ano? Okay? And then, yan, si Sir Elio, yan po yung cooperator natin. Ito na po yung at 15 days after transplant, okay? Then, nag-spray ho tayo ng Nutri-Plant AG at saka zinc, 10 to 25 days after malipat tanim. And then, ito na po, at 32 days, ito na po yung tsura ng ating ano, palay, okay? And then, during buntis stage, ano? Panical initiation, 40 to 45 days, another AG, ano? Sa pagbubuntis. And then, that is, ayan, day 50 na nung ating, ano. And then, day 55, yan ang pitsura niyan. Then, ito na po yung team. I'm asking this person, sir, sa gilid, sa left, yung katabi ni Ma'am Juby. I forgot the name. Ha? Ano? Kilala mo na, Sir, ano? Sir Titos? Hindi ko matandaan ang name niya. Si Elio lang natatandaan ko eh. Magagalit na sa atin yan. Oo. Okay, ito po yung team, Sir Chad, yung white, naka-white, Sir, ano, Elio,
yours truly, ano, si Ma'am Juby, and si Sir Sunil. Sorry, Sir Sunil pala. Ayan, naalala ko na the name. Kami po yung gumawa, Sunil Aragon. Okay? And then, yung last na spray ho natin is yung NPK at saka potassium. So, we use yung complete protocol on this on this demonstration. Yan na po yung 80 days niya. Ito na po yung 88 days. Then nagkaroon din ho tayo ng crop cut, ano? So nag-sample ho tayo, nag-spray, ano ho tayo no, ano, nag-gather ho tayo. I think that is 1 meter square. Then ito po yung sample niyan. Pasubo nga ho tayo nag-trash niyan eh. Okay? Yan. Talagang tinanggal ho natin yung dayami doon sa bunga. And then ito yung mga sample na nakuha. And ito po yung result, ano? Yung sa cost of production niyan, doon po sa labor, ano, ang subtotal ho niyan, ano, pag sinabi ho nating labor, yan na po yung cultivator, harrowing, yung pagbunot, pulling of seeds, pagtanim, manual planting, spraying of nutrient, spraying of herbicide, insecticide, and then all in all, nasa 30,150. Yan po siya yung sa labor. Doon naman po sa cost ng inputs, ano, yan na yung sa seeds, sa fertilizer, sa amoy product ho natin. So, ang subtotal ho niyan is 33,000. So, all in all, ang total cost of production niyan, 63,835. Ito po yung ano sistema na hindi ka na nagtrabaho na owner. Ang ginawa mo na puro utos lang. Okay? Kaya po yan yung inabot. Now, ang maganda ho rito, 'di ba, this is 1.3. Yung 3,000 square meters kasi naiwan pa kasi nga na nalubog yan nireplant namin. So itong kinuhanan natin is 1 hectare lang, nakakuha tayo ng 130 sacks. Wherein, ang sabi ni Sir Elio, ano, nung wala pang Amway product, ang nakuha niya lang dito is around 107. 107 kabans lang. So meaning, meron ho tayong 23 kabans na nadagdag. Okay? And kung titingnan ho natin, yung 120,000 na yan at 58 kilos per sack, wet po to ha, wet weight. So, tumimbang po siya ng 7,540. And luckily, during that time, ang presyo ho nung palay is 18 pesos per kilo. So, umabot ho siya ng 135,720. Kung ileles mo po yung ano, yung production cost natin, 63,835 less 135. So, ang net ho natin is 71. Okay, so not bad, ano? So, kumita siya ng 71,000. And ito kasing mga nakaraang, ano, mga, I know, marami naman kayo naririnig na kikit Facebook na sobrang baba ng presyo ng palay. Mayroong 10, may 12, may 18. Yun po yung masaklap in terms of farming. Pero ito kasi, medyo mainam ang presyo pa niyan. That was last year. No, no. Last year ba? 2025 ba? No, 2024. So, mainam pa ang presyo nun. Okay? Ito naman po yung Corn Derby result. Ano, doon po sa Brooks Point, Palawan. Ito po yung contest of different corn seed varieties and different kind of biofertilizer. And kasali ho tayo doon. Okay? So, ito po yung sa Brooks Point, Palawan. So, yan sa land preparation. Ang sumali ho dito na varieties, Syngenta, DeKalb, Asian, Bioseed, Corteva, Ebuchin. Anim. Anim na seed company. And, ang sumali ho na tawag nito biofertilizer. So, we have Amway, we have Amo, Kanaan, Enviro, at meron pa isa. Bioprime. Yan. So, 5 na mga biofertilizer. And ito po yung naging result, ano? Ang result ho niyan, by the way ha, tayo po is 2 beses ang nag-apply. Ito yung first application ho natin, we use Nutriplant and AG. Then yung second application ho natin, by the way ha,
Ang entry lang ho natin dito na product is Nutroplant AG. Okay? So twice na in-applyan ho natin plus in combination with 50% na synthetic fertilizer. And ito po yung naging result sa isang variety. So yield with Amway products 50% synthetic, ibig sabihin, kalahati nung requirement nung synthetic fertilizer ang ginamit ho natin plus yung ating product, Nutroplant AG. So, tayo po yung nanguna sa yield. We have 11.08 metric tons per hectare. Sumunod sa atin si Amo with 10.7. Sumunod si Enviro with 10.54. Sumunod si Kanaan 10.25 and panghuli si Bioprime with 9.04. So kung susumahin mo, out of that five competing na mga biofertilizer, tayo po yung nanguna. Okay? Ito na po yung mga pictures ho natin, documentation ho natin nung Harvest Festival na. Yan na po yun, yung mga, kumbaga parang mga nagamitan ng mga product ho natin. Okay? Yan po yung itsura ng mais. And then, ito po yung mga certificate na awarded sa atin. And, ito po itong, itong demonstration na to, it was conducted by Department of Agriculture. Okay? Parang tulong-tulong ho ito eh. Merong galing sa region, sa probinsya, sa LGU, And parang ito nga ho, yung isang certificate na nakuha natin. So, Department of Agriculture, Mimarova Region, bestowed this certificate of award. Amoy Philippines, first place, Ito yung isang seed, Bayer Crop Science, So, we got 11.5 metric tons. And then second, na-award ho natin. First place ulit, Amoy Philippines. Corteva. So, ibig sabihin, this is Pioneer. So, pangalawang variety na yun with 8.9 metric tons. And then, another, first place ho tayo, first place, Bioseed, research. So, with 8.1 metric tons. So, kung titingnan mo, out of that six na variety, tatlo yung nakuha natin kung saan tayo nag-first place. So, they declared us champion, dito sa corn derby na to in terms of biofertilizer. Okay? Yan po yung kagandahan nung product ko natin. Okay? And then, may bonus pa yan. First place tayo sa ROI, return of investment, with 123.09%. Okay? Wala po tong bias kasi ang kumuha ho ng data nito is taga-DA lahat. Nobody sa seed company, sa biofertilizer. So, nagbigay ho nito is Department of Agriculture. Okay? And then, the second na ho natin, na corn derby, nagkaroon ho tayo ng another set, But this time, ito naman po ay sa Occidental Mindoro, Sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. So, same procedure, and so, ito nga lang mas madami ang nag-participate dito. So, ang seed variety participated by 7, So we have Corteva, Syngenta, Asian, Bioseed, Decal, Vigor, and Advanta. Then dito naman sa biofertilizer, 8 ang sumali dyan. So we have Bioprime, Enviro, Amway, tayo yung Nutroplant, Aldis, Allied, Nutricia, Adamco, and Gemini. Okay? So mas madami ngayon ang kakompete natin dito. And doon po sa isang, sa isang variety, So, ito po yung mga process na ginawa natin, mga planting na yan. Okay? Ano pa yung planting, spraying, process spraying ho natin, nung AG ho natin. And then ito po yung second application, AG ho natin. And then, ito po sa isang variety, ito po sa Syngenta NK6130. Yield with Amway, plus 50% synthetic, tayo po yung number 1 dito with 8.49. Sumunod si Aldis, 8.29, Nutricia, 8.05. So parang masyadong malalapit, hindi siya magano, no? Pero at least we are on the top,
And then si Enviro, 7.95. Si Allied, 7.44. Adamco, 7.22. Si Bioprime, 6.78. And last po si Gemini with 6.72 metric tons per hectare. Okay? And then ito po yung mga picture during our harvest festival. Yan. And then, ito po yung award na nakuha natin. Okay, first place, highest yield category, 6.39 using Nutri-Plant Biofertilizer. Yan. Ito po is Santa Cruz Occidental, Mindoro. Okay? And then, second place po tayo sa tag nito. S99 corn seed, And then, ayan. Okay? And that's it. That's the end of the presentation.